May isang lalaki po sa supermarket, punong-puno ng mga tao. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Dinabas niya, "Hello?" sabi niya. May sinabi sa kanya sa cellphone, at siya nala'y biglang umiyak. Sumisigaw siya, lumuluha siya, ang bigat ang kanyang problema. At mga taong lumapit sa kanya, "Brad, ano bang nangyari sa inyo?" Iyak na iyak siya. Sige sila, lapit ng lapit sa kanya ang mga tao. Ang dami na mga tao doon. Sigaw na sigaw, iyak na iyak. "Ano bang problema mo?" tanong nila sa kanya. "Ako, may COVID ako. Positive ako," sabi niya. Lahat sila nahawaan ng positive COVID. Mga kapatid, ang araw nito, National Bible Sunday. Ang question para sa atin ngayon ay ito: ano ba ang talagang kahulugan, importansya ng Biblia sa ating buhay? What is the meaning, importance of the Word of God, the Bible, in our life? Ang ganda pong definition ng Biblia. Sabi natin sa Ingles, the Bible is the Word of God written by words of men. Biblia, ang salita ng Diyos sa pamagitan ng pagsulat ng mga tao. Ibig sabihin, ang author po ng Bible ay walang iba kundi ang Diyos. And the way that they wrote is called inspiration. Inspire. Parang ganyan. God is speaking through them. God is telling them, ito ang isulat ninyo. Gagamitin ka na magsulat parang labis. Ngunit ako ang nagdidictate sa inyo kung anong dapat mong isulat. Mga kapatid, may Biblia ba kayo? Do you have a Bible? Karamihan sa atin, sabi nila, oo, may Bible ako. At ang Bible ko ay nasa estante sa bahay. Display window, parang library ang Bible ko doon. Hindi ko naman binubuksan. I have no time to read the Bible. But I'm very happy. Marami sa atin ngayon, nasaan ang Bible mo? Anong ilalabas nila? Cellphone. Father, nandito ang Bible ko. The smallest Bible in the world. Nasa application po, cellphone, ang aking Bible. Mga kapatid, if we go over the pages of the Bible is a story of love. Pag-ibig po, from the first page to the last page, is filled with a story of love. Genesis na lang, yung unang libro, anong doon? Ang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin. Linikha niya tayo. He created us in His own image and likeness. Kaya mga kapatid, kamukha natin ang ating Panginoon. Ang buhay natin nanggaling sa Kanya. At bakit nandito tayo ngayon? Because God loves me. Mahal niya ako. Kaya He created me because of His love. Ang pag-ibig ng Diyos, nakikita natin, nagkasala ang tao. Ang bigat po ang karamdaman ng Diyos. Nagkasala ang tao. They put God aside, but God said, I will save you. Magbibigay ako ng tutulong sa inyo. And that person to help you is nobody else than my Son,
whose birthday we celebrated last Christmas. That's why sabi natin, kung makitignan natin ang ating Panginoon, sagisag po na tunay pag-ibig ng ating Panginoon. Sa Biblia po, mga istorya ng kapatawaran. Story of forgiveness. At nakikita natin ang mga parabola. The stories of Jesus our Lord about forgiveness. The prodigal son. Yung isang anak, tinaksilan niya ang kanyang ama. Ang patawad ng isang babae nagkasala, pinatawad ng ating Panginoon. Yung dalawang magnanakaw, yung isa, Lord, remember me. Patawarin mo ako. Nung sabi ni Lord, tonight, you'll be with me in paradise. Pagtignan po natin ang krus ng ating Panginoon. Yan po ang sagisag ng pamamahal ng ating Ama. Ibinigay niyang kanyang anak to say, I love you, I forgive you, my son will die for you. Sa Biblia din, mga pangako ng ating Panginoon. Sa karihaan ng aking Ama. In my Father's house, sabi niya, maraming mansion na nag-aantay para sa inyo. Kaya kung tayo po'y mahirap ngayon, wala tayong tirahan, nagre-rent lang tayo. Remember this, a mansion is waiting for you in my Father's house. A mansion much greater than anything in the world. And finally, sa Biblia po, may encounter natin ang ating Panginoon. Ang buhay ni Lord, ang buhay niya, His life of prayer. He wants always to be alone with His Heavenly Father. At yan din, ang buhay niya, healing, preaching, teaching, bring the good news to other people. Mga kapatid, paano tayo makinabang sa Biblia? Unang-una po, when you read the Bible, don't read it bilang dyaryo, bilang newspaper, hindi po. Otherwise, nothing will happen to you. Instead, when you read the Bible, meditate on it. Mag-isip-isip po tayo. Reflect on it. And of course, isagawa natin sa ating pamumuhay araw-araw. And finally, ang Biblia po, guidance, inspirasyon sa ating buhay. In 1960s, si Khrushchev, presidente ng Russia, gumagawa po sila ng missile bases sa Cuba. Delikado po iyon. Cuba, ang lapit sa mainland USA. Kaya si Kennedy, sabi niya, ano bang aking gagawin ngayon? Russia, nandito na sila. US, a few kilometers away. Kaya si President Kennedy noon prayed. He opened the Bible. He opened the Bible. And surprisingly, ang kanyang inspirasyon ay ito. From the book of Ecclesiastes, a time for everything under heaven. He sets a time for birth, the time for death, the time for planting, and a time for pulling up, a time for making love, a time for not making love, a time for kissing, a time for not kissing. He says a time for finding, the time for losing, the time for saving, and a time for throwing away, a time for tearing, a time for mending, a time of silence, and a time for talk. He says a time for love, and a time for hate, a time of war,
and a time of peace. A time of war, a time of peace. He lifted his red phone. Tinawagan niya si Khrushchev. Khrushchev, sabi niya, dismantle your missile bases in Cuba or else. The very moment he said or else, mga warships ng US, mga destroyers were moving towards Cuba already. A time for war or a time for peace. Binaban niya ang kanyang telephone, and Khrushchev dismantled the missile bases in Cuba. Mga kapatid, the Bible should be our inspiration in life. The Bible tells us the greatness of God's love for us, but most especially, the Bible's telling us every page is filled with love, a vision of peace, a time for hope, and most especially, a time for loving and caring for one another. Please read your Bible. Meditate on it. Apply it daily in your life.